pinakamalakas sa palakpak at pinakamalakas sa sigaw ng hallelujah! Hallelujah, hallelujah. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat, Lord God, sa hapong ito. Patuloy, Lord God, Ikaw ang manguna, Panginoon, sa amin, Panginoon. Samahan niyo po kami. Give us wisdom, Panginoon, and understanding, Panginoon, O God. At more of you and less of us, Father, Lord God. At patuloy, Lord God, ang bawat salita mo ay matanim ito sa aming puso at isipan, O God. Hallelujah. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Bago ka umupo, sabihin mo sa katabi mo, masaya akong nandito ka. Sige, pwede ka nang umupo. Pag yung katabi mo ay hindi masaya, wag mong paupuin. Yan, praise God. Masaya po. Welcome po dito sa ABCI Family, Amazing Breakthrough Church International. Kaway-kaway ka nga sa likod, sa kanan, sa kaliwa mo, sa harap. Pag may hindi ka kakilala dyan, magpakilala ka. Diba parang mga kandidato ah. Okay, welcome po dito sa ating church. Ayan, ang ating apostle ay may pinuntahan. Kung nakita nyo siya kanina, umalis siya. Dahil silang gawain na pupuntahan ng ating pastora. Sa mga hindi po nakakilala sa akin, ako po yung nag-iisang anak ng ating apostle. Pangalan ko po ay Shermaine. Pwede nyo po, ang tawag ng lahat ay? Ay. Sorry, may mga ano lang. May mga minions po ako dyan. Okay, so ang ating topic last Sunday ay, sige nga, sino nakakaalam? Last Sunday, anong topic natin last Sunday? Ay, basta beauty, natatandaan. The beauty from the inside out. Ayan. So ang ating topic for this afternoon, may tumutunog. AJ, sa akin yon? Ako yon? Yung mic ko? Wala kasi ang tenga eh. Baba ko? Pasensya na. Okay, ang ating topic ngayon ay change from the inside out. Change from the inside out. Lahat tayo gusto natin magbago. Amen ba? Lahat ng tingin niya may kailangang baguhin sa kanya, magsabi ng malakas ng Amen! Ayan, lahat tayo gusto natin magbago. Amen? Mapa sa loob o mapa sa labas. Amen ba? Pag sa labas, marami kang pwedeng maisip kagad kung anong gusto mong mabago. Gusto mo ng manipis na kilay, makapal na kilay, maputi o tan, ano ba? Magpatango, appointed nose at disappointed nose. Ano ba? Tapos ano ba? O ano, yung iba ngayon, uso-uso gusto magpakalbo kasi nasa kalbo daw ang true love. Okay, o ano ba? Diba sa outside, madaling maisip kung anong gusto mong bago. Gusto mong magpapayat? Ay, ito na naman tayo. Papunta na tayo sa bagong taon na naman. Ay, ito na naman ang iyong number 1 na sa listahan. Gusto mong mag-diet. Sabi mo sa katabi mo, 5 years mo nang sinasabi yan. Okay? Pero dapat hindi lang yung panlabas natin. Sige po, sige po. Quiet class. Hindi lang dapat yung panlabas natin, yung binabago natin. Amen ba? Kasi kahit aanhin mo na yung labas mo maganda, yung loob hindi ayos, hindi rin maganda pa rin. Amen ba? Kaya dapat ang pagbabago ay from inside out. Meron po tayong story na babasahin sa Luke chapter 19, beginning verse 1 to 10. Common na common to at ito ay kamag-anak ko. Sabi sa verse 1, Jesus was going through the city of Jericho. A man was their name. Anong pangalan? Zacchaeus. Who was a very important tax collector and he was wealthy. Verse 3, he wanted to see Jesus. Who Jesus was, but he was not able because anong problema niya? Sabi sa inyo, kamag-anak ko to
He wanted to see who Jesus was, but he was not able because he was too short to see above the crowd. Sa mga nakaka-relate dyan, ng mga katukayo ko, diba? Pag nanood ka ng concert o ano man, diba? Pag hindi gusto mong makita man, pero anong problema ay diba? Bakit? Masyadong maliit. Ouch. Ano lang yan, nag-cherry-fer lang yung katabi mo eh. Yun lang yun eh. So, verse 4, sabi daw, he ran ahead to a place where Jesus would come and he climbed a sycamore tree so he could see him. Verse 5, when Jesus came to that place, he looked up and said to him, paano po nung iPad po natin guys, sa mga tech team natin dyan? Zacchaeus, hurry and come down. I must stay at your house today. Verse 6, Zacchaeus came down quickly and welcomed him gladly. Verse 7, all the people saw this and began to complain. Jesus is staying with a sinner. Verse 8, but Zacchaeus stood and said to the Lord, I will give half of my possession to the poor. And if I have cheated, naku, uso yung word na yan. And if I had cheated, naku, makamove on na po kayo. Doon sa pangyayari nung November 30 at nung December 1, tanggapin nyo na po na wala na po ang Katniel. Pag kasi nabasa ko, if I have cheated anyone, ako, parang natulala si Lila dun If I have cheated anyone, I will pay back 4 times more. Oh, sana all bumabalik. Jesus said to him, salvation has come to this house today because this man also belongs to the family of Abraham. The Son of Man came to find lost people and save them. Pagpalain ng salitang nabasa. Sabi dito, si Jesus daw ay pumunta daw saan? Hala, hindi nyo nakibasa. Saan pumunta? Saan pumunta si Daniel nung nahuli ni Catherine? O, tingnan nyo, alam nyo, pero si Jesus, hindi nyo alam kung saan. Si Jesus, saan pumunta? Sa city of Jericho. Yung Spain, alam nyo, yung Jericho, hindi. So, meron daw doon ang pangalan ay Zacchaeus. Siya ay napakayamang, isa siyang tax collector at napakayamang tao. Anong masasabi mo doon? Sana? Okay. Diba? Siya ay napakayamang tao at saka maimpluwensyang tao. Amen? He wanted to see Jesus. Gusto niya makita si Jesus. Amen ba? Pag ikaw may gusto kang makita, anong ginagawa mo? Diba? Ano daw? Papasundo. Sorry ka. Diba? Pag ikaw may gusto kang makita, anong gagawin? Diba todo yung effort mo? Diba? Parang nung last week, nung sinabi ko na, may magtuturo, mag-workshop tayo, mag-music, ganyan. Ay talaga ate, sino magtuturo sa atin, ganyan. Abangan nyo, darating dito si Coach Bamboo. Lahat naman, tingnan nyo, maaga dumating. Nakita nyo si Coach? Nakita nyo si Coach? Diba? So sabi, pag ikaw ay excited, pag ikaw ay may gustong makita, may gagawin kang effort. Amen ba? Na kahit anumang hadlang, anumang distraction dyan, gagawin mo. Amen ba? Sabi dito, may problema lang siya. Mayaman siyang tao, pero meron siyang isang hindi nagawa. Sabi niyo magpatangkad. Diba? Mayaman siyang tao, pero isa lang hindi niya nagawa. Magpatangkad. Meron siyang problema. Gusto niyang makita si Jesus, kaso sobrang daming tao, hindi niya matanaw. Diba? Sabi doon, tumakbo siya, sabi niya doon, at anong ginawa niya? Umakyat siya sa puno. Bakit? Kasi gagawin niya lahat. Makita ka lamang. Diba? Ginawa niya lahat para makita. Pag akyat niya doon, anong sinabi niya doon? He looked up and said, nakita siya ni Jesus, napansin ba siya? Ang tanong, napansin ba siya? Alam nyo, mapapansin ka pala ni Jesus kapag may ginagawa ka. Pero kung nandiyan ka lang sa may sulok, ganyan-ganyan ka, at ayaw mo magbago, hindi ka mapapansin. Sabi mo sa katabi mo, magbago ka. Tulad kanina, di ba? Halimbawa, kumanta. Di ba? Kanina kumanta. Di ba? Kanina sa Monday to Saturday, ganun ka ng ganun.
ganun-ganun ka. Diba? Pagdating ng Sunday, gumanong ka, hindi ka man lang Diba? Dapat may effort ka, sumayaw ka. Si Roger, kaya niya yun, yung ganon. Wag na. Diba? Anong sabi sa kanya? Dahil nung hindi siya makita nung una, hindi siya mapansin. Diba? Hindi siya napansin. May ginawa siyang effort. Anong ginawa? Umakyat sa puno at doon siya napansin, doon siya nakita. Amen ba? Sabi doon, Sakeo, hurry and come down. I must stay at your house today. Biruin mo, sa libong-libong taong nandoon, ikaw yung mapapansin. Sino dito gusto niya mapansin siya ni Lord? Sabi, ate, hindi si Lord ang gusto makapansin sa akin. Siya ang gusto kong pumansin sa akin. Bago ka pansinin niya, dapat mapansin ka muna ni Lord. Amen ba? Ang ginawa ni Sakeo, dali-dali siyang bumaba. Diba? Bakit? Tuwan-tuwa siya eh. Kasi biro mo, si Jesus ang nagsabi, gusto ko magstay sa bahay niyo. Diba? Kung yung pinaka-gusto mong tao na makita, tapos biglang sinabi sa'yo, gusto ko magstay sa bahay niyo. Papayag ka ba? Ikaw dyan, payag ka? Diba? Mamaya na kayo magulo. Ang gugulo ninyo. Diba? Sabi doon, bumaba siya. Pero anong sabi ng mga tao? Merong mga basher. Alam niyo sa mundo natin, hindi natin maiiwasan ng basher. Diba? Lagi talaga, gumawa ka ng mabuti, gumawa ka ng tama, kahit anong gawin mo, may masasabi at masasabi ang tao. Diba? Wala nga, sa isang kasalan nga walang perfect wedding. Diba? Sa birthday, may nasasabi pa rin, ay, ba't yung birthday niyo, walang Shanghai? Diba? Tapos, hindi kayo pag umaten ng handaan, ngayon, December, ay, yung salad nila kulang sa gatas. Diba? So, sobra sa tamis. Diba? Ay, yung juice nilang tabang. Ang tao may masasabi at may masasabi. Pero lagi niyong tatandaan, ano man sabihin ng tao, pinakamalaga yung sasabihin ng Diyos sa atin. Amen ba? Huwag kang maapektuhan sa sasabihin ng tao, mas maapektuhan ka yung sasabihin ng Diyos para sa'yo. Amen? Kaya dali-dali siyang bumaba kahit merong mga basher doon. Sabi ng mga basher doon, Jesus is staying with a sinner. Biro mo, pupunta si Lord doon sa isang taong makasalanan. Bakit siya doon pupunta? Diba? Bakit doon? Sabi ni Sakeo, but Sakeo stood and said to the Lord, I will give half of my possession to the poor. Anong ginawa? Nagkasala siya, pero dahil sa nakaranas siya ng transformation sa buhay niya, ng pagbabago sa buhay niya, anong ginawa niya? Kaya niyang i-offer lahat. Sabi nga, I will give half of my possessions to the poor and if I have cheated anyone, I will pay back 4 times. Kung may niloko man ako, may prinank man ako, may sinaktan man ako, may sinin man ako, may ginost man ako. Diba? Kung meron man mga ganon, diba? Sabi niya, I will pay back 4 times. Amen? Tingnan mo yung katabi mo. Diba? Tingnan mo yung katabi mo. Kung yung katabi mo ay bagong balik, welcome back! Sabihin nyo kay Ina, welcome back! Oh, diba? Kasi si Lord hindi naman siya nakatingin kung ano yung pagkakamaling nagawa mo lang. Nakatingin siya doon sa pagbangon mo. Many times ka man madapa ng madapa, ang pinakamahalaga ay yung pagbangon mo. Amen. Kaya ang anong tanong nung kape? Para kanino ka? Bumabangon. Diba? Bakit? Kasi, bakit? Hindi si Lord nakatingin na kung anong beses ka nadapa, ilan yung failures mo, ilan yung mistakes mo. Nakatingin siya sa pagbangon mo, sa pagbawi mo. Kaya sabi mo sa katabi mo, babawi tayo! Amen. Ulit, hindi lahat nagsabi mo sa katabi mo, babawi tayo! Diba? Kaya sabi ng Panginoon doon, Jesus said to him, salvation has come to this house today because this man also belongs to the family of Abraham. Lahat tayo deserve. Deserve natin ng chance. Sabi mo sa katabi mo, deserve mo ng second chance. Deserve mong bumawi. Amen ba? Deserve mong mag-ayos. Deserve mong magbago. Amen ba?
sabi dito, because this man belongs to the family of Abraham, the Son of Man came to find lost people and save them. Tagal ka rin hinanap ni Lord. Diba? Nawala ka, nagwala ka, anumang klaseng nagwalwal ka. Diba? Pero hindi mo alam, hinahanap ka ni Lord. Lagi siyang naghihintay sa'yo kung kailan yung araw ng pagbabalik mo. At para masabi niya sa'yo, welcome, welcome, welcome ka dito, welcome. Amen. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 5:17, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone, the new is here. Nung ikaw ay tinanggap mo, diba, sinorender mo ang iyong buhay sa Panginoon bilang Panginoon, Hari, tagapagligtas ng iyong buhay, diba, nung ikaw ay naging iisa sa Panginoon, diba, ikaw ay isang bagong nilalang. Diba? Bagong nilalang ka na. Yung past mo, past na lang yan. Ang kayang gawin ng demonyo sa'yo, ipaalala yung nakaraan mo. Pero wag mong hayaan na ang kaaway ang magsulat ng story mo. Hayaan mo si God ang magsulat ng story ng buhay mo. Amen ba? Na heartbroken ka man? Diba? Part lang yan ng story mo. Diba? Kasi ang susunod na story mo dyan ay ano? Matagumpay ka na, naloko ka, na-scam ka, diba? Na saktan ka. Diba? Ang susunod na story dyan is yung victory testimony mo. Victorious testimony mo na. Amen? When we accept Christ into our lives, He works through all the hurt. Sino dito yung pumunta ka ng church minsan or na-win ka dahil merong matinding pinagdadaanan. Diba? Hurt, fear, anger, may galit ka ba sa puso, past experiences that affect our daily life. Si Lord nag-work dyan sa lahat ng anumang pinagdadaanan natin. Amen ba? Amen. He brings us healing so that we may walk forward and find joy in what God has planned for us. Kaya nga hindi ka pumunta sa church, diba, nang dahil na perfect ka. Kaya ka pumunta sa church dahil gusto mong magbago at magpabago. Hindi mo sasabihin na, saka na ako pupunta ng church pag masaya na ako, o pag maayos na ako, o pag ano. Hindi, kaya ka nga pumupunta ng church. Bakit? Gusto mong magpabago, gusto mong maayos. Amen ba? Lahat ng gusto magbago, magsabi ng amen. Amen. So from the inside, we are transformed. Kapag nabago ka sa loob, makikita yan sa labas. Tama ba? Sabi nga pag ikaw ay punong-puno ng pagmamahal dyan sa puso mo, ang lalabas sa'yo ay punong-puno din ng pagmamahal. Pero kapag dyan sa puso mo ay punong-puno ng galit, sama ng loob, o ano man ang nandyan sa puso mo, ang lalabas din sa'yo ay ganun din. Galit, sama ng loob. Kaya mapapasin mo parang irritable ka or anything. Bakit? Kasi check mo, tingnan mo yung puso mo, hawakan mo yung puso mo. Okay ka pa ba dyan? Diba? Kamusta ang puso mo? So from the inside, we are transformed. Instead of living in sin and shame, we can live as a light of Christ. Huwag mong hayaan na mamuhay ka sa kasalanan o ano man. Takot. Diba? Takot o hiya. Diba? He wants to make you new. Gusto ng Panginoon yan. Gusto niya na, may kanta nga, binabago mo ako araw-araw. Si Lord gusto ka niya baguhin araw-araw. Amen ba? Kaya pag sinabing that will change you from the inside out, ibig sabihin nun, it means that your future action will change because you are fundamentally different person. So kapag sinabing change you from the inside out, diba? Ibig sabihin nun, ibang tao ka na. Sabi mo sa katabi mo, iba ka na. Kapag ikaw ay nag-church na ngayon, iba ka na. Kung VIP ka ngayon, diba, kung VIP, sa mga VIP po natin, welcome po, VIP 1, 2, 3, and 4. Kung VIP ka sa umpisa, ako talaga sa totoo lang, dun sa mga nagsasabing tahimik, naniniwala ko hindi yan tahimik. Ang dami ko nakilala na tahimik sa umpisa, pero sa umpisa lang yan. Meron lang akong isang VIP na nakilala dito, na sa umpisa hindi kagad tahimik. Kilala nila yon. Yung pagdating pa lang, parang talagang ano na kami. Ano yun?
Beshi na kagad kami. Kaya ko nga ituro sa kanya kung saan yung bahay namin eh. Malapit lang sa amin eh. Kilala nyo yan. Tawa siya ng tawa. Naka-VIP 3. Halapin nyo na lang. Diba? Pag sinabi doon, diba kasi pag ikaw binago ni Lord, pag ikaw na church, may nababago sa'yo. Diba? May nababago sa'yo. Minsan, dumadating sa punto, pag umaattend ka sa church, diba nakasimangot ka, pinilit na naman ako ni Ate Divine. Si Ate Divine na naman eh. Ang kulit-kulit nito eh. Diba? Mga ganun eh. Diba? Wala nang ginawa to si maming kundi mag-chat ng mag-chat. Gabi, hating gabi, madaling araw, di ba ito natutulog? Diba? Follow up na follow up, punta ka, ganito. Pero kung titignan mo, sa bawat pag-attend mo, may nababago ba sa'yo? Meron ba? May naaayos ba sa'yo? Diba? Yung minsan pag pumunta ka sa church, parang ang lungkot-lungkot mo, pero pagdating mo sa church, diba? Hindi mo naman ini-expect na bigla ka palang mapapatalon, mapapasayaw, diba? Mapapaganon. Diba? So, ibig sabihin, merong nababago sa'yo. Bakit? Sa pamamagitan ng karanasan mo sa Panginoon. So, when you connect with God, it should change you. Dapat, kapag ikaw ay kumokonekta, pag ikaw ay umaaten, pag ikaw ay nakikinig, dapat may nababago sa'yo. Hindi ka umaaten ng dahil sa wala lang. Hindi ka kumokonect dyan sa FB Live dahil sa wala lang. Dapat merong ano? May nababago sa'yo. Amen? Sabi mo sa katabi mo, iba ka na! So, meron tayong 4 things to change. 4 things to change. Number 1. Number 1 is change the way you think. Change the way you think. Sabi po sa Romans chapter 12, verse 2, don't copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Sabi dito, wag mo daw kopyahin o gayahin kung ano man ang uso dito sa mundo. Tama ba? Amen ba? Wag mong gayahin yung katabi mong hindi sumasagot. Amen ba? Amen. Yung katabi mo pag di sumasagot, wag mong gayahin yan. Kung yung katabi mo natutulog, wag mong gayahin yan. Pero sabihin mo siya, hoy, gising. Diba? Sabi daw, wag mo daw gayahin ang alin. Kung ano man yung meron dito sa mundo. Hindi porket lahat ginagawa, tama na. Amen ba? Hindi porket uso ang break-up ngayon. Dami niya, no? Alam, pag nagpa-quiz ako sa inyo, malamang alam nyo kung sino-sino yung mga nag-break ngayon. Nung isang araw, sabi ni Apostle sa akin, sino ba yung Katniel na yun? Kasi sir, hindi niya alam. Ang alam niya, Sharon at Gabi lang eh. Sabi niya, sikat na sikat ba yun? Bakit ganun? Hindi ko naman yung tinitignan, pero laman ng Facebook ko. Diba? Kahit hindi mo naman sinesearch, kusang lumalabas. Sino dito naapektuhan? Sino dito umiyak? Sino dito nang hinayang? Ay, 11 years. Diba? Ay, nako, DJ. Kaya mag-ingat kayo sa may mga pangalang J. Ay, joke lang. Pero diba, wag daw gayahin yung mga makamundo. Hindi porket yung katabi mo, nagpabutas sa ilong, magpapabutas ka na din. Tama ba? Hindi ganon. Hindi ibig sabihin nun tama yun. Amen ba? Bakit sabi dito, but let God transform you. Hayaan mo si Lord na baguhin ka. Kung alam mo na merong dapat baguhin sa'yo, ang number 1 na dapat mong baguhin is change the way you think. Mostly kasi ang nangyayari dito sa mundo natin, kung ano yung nakikita, kasi ang kalaban natin, sabi nyo ano? Social media. TikTok, YouTube, everything. Lahat ng klase ng opinion. Diba? Sa mga kabataan, magsabi ng Amen! Hindi porket marami ang merong may relasyong no label ka na lang din. Diba? Yung mga mahilig dyan sa mga relasyong no label, mga ka-talking stage, anumang stage man yan, kaya ka na go-ghost, kaya ka na yung mga pa-low-key mo.
Meron ako nalaman kasi pasensya na po kayo hindi po ako Gen Z, pero kasi ang lagi kong mga kasama, mga Gen Z eh. So, meron ako nalaman sa isang university na pinagla-life groupan ko, meron pa silang tinatawag na BFF Premium. Panahon natin, wala yun, di ba? Walang ganon. Sa mga... Grabe nga eh. Nagulat ako. Sabi ko, ano? Yung relasyon may BFF premium. Bukod dun sa mga situationship, talking stage, merong BFF premium. Sabi naalala ko, sabi ni Joy, BFF premium, paano pag nag-expire? Sabi niya, di BFF renewal. Yung ano ba yun? BFF, best friend kayo. Pero walang kayo. Walang label, walang kahit ano. Pero nagtatanungan kayo, kumain ka na ba? Ang daming tinatamaan. Good morning, good morning. Gising ka na ba? Diba? Dito na misa na yun. Tawag daw doon BFF Premium, mag-best friend, nagsabihan, ganyan-ganyan. Tapos kapag naiwan sa ere, bigla na lang kakanta ng ere, huwag kayong kumanta nun. May mura yon. Huwag kayong kumanta nun. Alam ko yung, huwag niyang kantayin yun. Diba? Kakakanta mo ng ere yan eh. Diba? So sabi dito, but let God transform you. Hayaan mo si Lord baguhin ka. Kasi una sa lahat, hindi ka kayang baguhin ng katabi mo. Hindi ka kayang baguhin ng jowa mo. Hindi ka kayang baguhin ng asawa mo. Ang tanging kayang magpabago sa buhay mo, si Lord lang. Kung gugustuhin mo sa pamamagitan ng change the way you think, baguhin mo yung kaisipan mo. Yan yung sinasabi na from inside and out. Amen ba? Kasi pag ginusto mo yan, inisip mo yan, alam mo yung lahat yan nagsisimula sa isip eh. Sa totoo lang ngayon kasi sa TikTok, lahat nandun. Yung mga sumunod na, yung mga hindi po nagti-TikTok dyan, tulad yata ni Achi. Wala TikTok. Yung anak na lang niya nag-i-inform sa kanya. Diba? Sa TikTok, lahat nandun eh. Lahat ng opinion ng bawat isa, lahat ng gustong sabihin, lahat ng kanilang pananaw sa buhay, nandun na. Nasa sayo na lang yun kung papapasukin mo yan sa isip mo. Amen ba? So change the way you think. Sabi dito, then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Malalaman mo pala ang will ng Lord sa'yo kapag nagbago ka ng isip mo. Pag siya ang laging isipin mo. Kasi kung parang minsan kakaisip mo ng, siya na, tapos maya-maya biglang ginost ka. Ang sakit. Any mindset, sabi dito, any mindset change you desire to make can only be done in the power of the Holy Spirit. Mababago ang mindset mo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Holy Spirit. Kaya niya yung i-access. The best way to change your mindset is to ask God to reveal. Lord, i-reveal mo. Lord, ikaw ang maglagay sa isip ko, wag ako ang maglalagay sa isip ko. Ikaw ang maglagay ko, ano iisipin ko. Diba? To reveal. Lord, i-expose mo po sa isip ko. Amen ba? Sabi, to reveal any lies that have made their way into your heart or mind. Then use your divine weapons. Ano yung mga weapons na pwede mo? Magbasa ka ng Word of God. We encourage everyone na dito po talaga ay nagbabasa ng Word of God, ng Bible. Amen? Ang Bible ngayon, pwede mo nang i-download sa iyong cellphone. Amen? Pero mas maganda pa rin kung bibili ka ng Bible mo. Amen ba? Oh, tapos ano pang weapon mo? Prayer. Kaysa tumika ka ng tumika. Bes, alam mo ba, bes? Kasi ganito, bes, at wag kang dumaldal ng dumaldal. Idaan mo yan sa prayer. Pag ikaw ay may problema, iluhod mo yan. Diba? Hindi lang unan mo ang nakakaalam lahat ng sitwasyon mo. Si Lord alam niya ang sitwasyon na pinagdadaanan mo. Kaya iluhod mo yan sa prayer. Diba? Sabi dito, the Word of God and prayer to change the way you think. Mababagong pag-iisip mo.
Kasi mostly, kung ano ang pinanunood mo, ano ang pinakikinggan mo, sino ang mga sinasamahan mo, nagiging ganun ka eh. Tama ba? Subukan mo. May kaibigan kang palahampas. Kala mo volleyball player. Diba? Tumawa lang. Diba? Di mo? Kakaganon ang kaganon. Pati ikaw, palahampas ka na din. Kulang na pati yung nanay mo. Gaganunin mo. Diba? Oh. Kasi kung sino yung nakakasama mo at sino yung lagi mong nakakausap at sino yung lagi mong pinakikinggan, nagiging ganun ka na din. Tignan mo yung katabi mo. Baka kamukhang kamukha mo na yan. Diba? Parang sino dito naka-experience? Magsabi dito, lahat ng mga payat natin, magsabi ng amen. Diba napasama ka lang naman talaga doon sa maganang kumain? Ay, oo. Tapos dahil sa magana ka na, pagana ka na rin. Diba? Kasi bakit? Kasi, diba, kumbaga parang dati mahina ka lang kumain, tapos dahil sa yung kasama mo maganang kumain. Diba? Dati magaling kang mag-ipon, pero yung kasama mo magastos. Dahil pala gastos. Kung gusto nyo matutong mag-ipon, dumikit kayo kay Achi, kay Ate Mildred. Matututo kayong mag-ipon talaga. Yun ang tip. Kung gusto nyo naman matutong gumastos, tumingit kayo kay Mika. Diba? Ganun lang yun. Mamili kayo. Pag gusto nyo magtipid, kay Achi kayo dumikit. Pag gusto nyo gumastos, gumala, kay Mika kayo dumikit. Yeah. Gusto nyo magkape? Kay Mika kayo. Malapit ko na nga layuan yan eh. Joke lang. Hindi. Diba? Then use your divine power, which is yung word of God and prayer. Sabi dito, leaning into and believing the scripture is how we put off the old self and put on the new self rather than align with the patterns of this world. Diba? The more na nagbabasa ka ng word of God, the more na nagpipray ka, the more na nag-worship ka, the more na nakakapakinig ka ng kanyang salita, ina-align mo o yung sarili mo doon sa direksyon na patungo sa pagbabago. Amen ba? Magbabago ka, mag-aayos ka ng buhay kapag ang buhay mo ay ang direksyon ay patungo sa Panginoon. Amen ba? Babawi ka. Sabi mo sa katabi mo, babawi tayo. Pero bakit ba why is changing your mind important? Bakit ba importante ito? Why is changing your mind important? Simply because, bakit right believing always lead to right living. Sabihin niyo ulit, basahin niyo to. 1, 2, 3, go! Right believing always leads to right living. Kapag tama ang iyong pinaniniwalaan, magkakaroon ka ng tamang buhay. Amen ba? Kasi baka kaya nagloloko yung buhay mo, baka kaya hindi minsan nagiging maayos, kaya nagkakagulo-gulo, nagkakaroon ng mga distraction, kasi mali yung mga pinaniniwalaan mo. Pero kung meron kang tamang kaisipan at tama ang iyong pinaniniwalaan, meron kang maayos na buhay. Amen ba? So, right believing always leads to right living. When you believe right about God's grace, about your righteousness in Christ, and how you are called to be set apart for holiness, everything changes. Lahat mababago. Pag naniniwala ka sa kanyang salita, na ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay binago niya, ikaw ay mahal niya, ikaw ay kanyang pinatawad, pag yan ang lahat ay pinaniniwalaan mo, everything changes. Diba? Kaya nga, pag ikaw nagbago, everything changes. Kaya nga sabi dun sa, pag nag-i-encounter dito, meron yung, if I change, everything changes. Magbago ka lang, magbabago din yung nasa paligid mo. Mag-amen ka lang, hindi ka antukin. Diba? Mag-response ka lang, diba? Sasaya ang buhay mo. Diba? Bakit? Everything changes pag ikaw ay nagbago. His love touches you in the deepest breaks of your heart. Diba ang kung kailan yung pinaka-broken na broken ka? Diba? Si Lord nandyan para sa'yo, para makinig,
para sabihin niya sa'yo, iniwan ka man ng lahat, nandito ako para sa'yo. Sinaktan ka man, tatandaan mo, hindi kita sasaktan. Amen ba? Kaya nga, He touches you in the deepest break of your heart. Yung pinaka-deepest break ng puso mo, diba? Ano yun? Isipin mo nga, hindi naman sinabi kasi pag deepest breaks of your heart naman, ano kagad dahil iniwan ka ng jowa mo. Diba? Nasaktan ka, whether sa family mo, sa school, sa trabaho, sa sweldo mo. Yan ang deepest break no? Diba? Kakatapos lang ng katapusan, tapos na rin yung wallet mo. Diba? Deepest break of your heart, you begin to experience change from the inside out. Ano yung number 1? Change the way you? Number 2, change the way you? Pag nabago ang isip mo, dapat nababago din yung pananalita mo. Amen ba? So, sabi sa Ephesians chapter 4, verse 29, do not let any unwholesome talk come out of your mouth, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. So, when you talk, mali pala. Sa NCV, sabi dito, when you talk, do not say harmful things. Pag sa NIV, sinabi doon, unwholesome talk. Unwholesome talk, ibig sabihin, harmful things. Sabi dito, but say what people need, words that will help others become stronger. Then what you say will do good to those who listen to you. Ang Greek word daw, translated ng unwholesome, ay ibig sabihin daw rotten, useless, or unprofitable. Kaya wag ka daw magsasalita o lalabas dun sa labi mo ng unwholesome talk. Ibig sabihin yung useless. Yung wala namang, parang walang kwenta. Diba? Yung makakasakit. So to get rid of unwholesome speech, you must identify it. I-identify mo. Amen ba? Ano ba yung mga salita na dapat, na hindi mo binibitawan, hindi mo nilalabas? The problem is, sabihin nyo, we can use our words to tear down others. May nasasabi ka na para ikabagsak ng ibang tao. So tulad ngayon, sa panahon ngayon, may tinatawag na, kasi nung panahon noon, ay ang tawag doon ay boycott. Ngayon, ang tawag ay, cancel culture. Diba? Sa mga panahon ngayon, sa mga generation, ang tawag ay cancel culture. Na kapag siniraan itong taong to, lahat na yan. Diba? Cancel. Diba? Huwag kang makisali sa ganon. Amen ba? Huwag mong gamitin yung mga lumalabas sa bibig mo para, ma-down yung isang tao. Amen ba? Kasi una sabi nga ang prinsipyo, huwag mong gawin sa'yo kung anong ayaw mo. Huwag mong gawin sa iba kung anong ayaw mong gawin sa'yo. Amen ba? Kaya huwag kang mang-down. Diba? But anong gagawin mo? Give encouragement to one another. Bumagsak man siya, lalo mo siyang i-encourage. Amen ba? Huwag mo sabihin na kunwari, broken na nga, tapos sasabihin mo, sinabi ko na sa'yo Susunga-sunga ka kasi, di joke lang. Yan kasi, yung kulit mo susunga-sunga ka kasi. Hindi, wag mong ganunin. Amen ba? Example ng rotten speech. Ano yan? Sabi niyo Diba? Put down. Sin nga, yung dinadown mo yung Diba? Lalo mo pa siyang binabagsak. Ano pa? Trading insult for insult. Mga malalakas mga insulto. Yung sobra na, parang below the belt. Amen ba? Diba? Inaccurate labeling. Ano inaccurate labeling? Diba? May pangalan yan. Pero anong tawag mo sa kanya? Si R-Mark. Diba? R-Mark ang pangalan niya, tapos tatawagin niyo siyang Alden. Diba nakaka-insulto naman sa atin yun? Hindi, joke lang. Hindi, joke lang, R-Mark sarcasm. Ridicule, mockery, blaming, complaining. Diba? Ang dami nun. Diba? Lahat puro reklamo. Diba?
reklamo sa trabaho, reklamo sa school, reklamo sa pamilya, reklamo sa gobyerno. Wala ka lang ginawa kundi puro reklamo. Diba? Ano pa? Destructive criticisms. O hindi kaya ano pa? Angry words. Kasi may lahi kayong angry bird. Diba? Parang tinanong ka lang ng nanay mo. Sinabi niya na, saan punta mo? Eh, di ba sinabi ko na sa'yo? Diba? Diba? Pag kinakausap lang, diba? Lagi nang galit. Deception. Uy, ano pala? Unwholesome talk pala yung. Ano yung deception? Yung para mapaniwala ka lang. I-deceive ka. Diba? Yung para kang kinulam. Pinagmukha kang yung parang papaniwala ka lang. Diba? Lies, manipulative speech. Nung nagsasabi sa'yo na naku, kung ako sa'yo, malis ka na dyan, nag-aalisan ang lahat. Nako, pag may nagsabi sa'yo ng ganon, sabi mo, mas lalo kang umaten. Sabi mo sa katabi mo, hindi tayo alis. Diba? Ano pa? Gossip. Diba? Oh, mga chismis doon, chismis dito. Diba? Pinag-usapan. Kung sino-sino. Diba? Eh, alam mo ba? Si ano? Ay, gato. Eh, kasi ano kasi yan? Si ginto kasi at saka si ano? Ano kasi? Alam mo ba? Uy, alam mo ba? Si AJ yung attend ng graduation. Huwag kayong mag-alala, kasama si Maming nakabantay. Hindi, diba? Kasi bakit? Hindi ako pumunta doon para magbantay. Mamaya akalain nyo, nagbantay ako. Buong puso akong pumunta doon. Nakipagbardagulan pa kami doon sa labas. Makapasok lang. Ilang graduation na ang ginate crush ko. Mamaya biglang nalaman talaga ng gate crush ako eh. Diba? Dirty talk and rough jokes. So, anong solution doon? Sabi nyo solution doon, as new creature in Christ, use your words to build up others. Diba? Instead na gamitin mo yung salita mo, yung laway mo, sa paninira ng kapwa, pang-down, pananakit, or anything, gamitin mo yung bibig mo, yung mga salitang lumalabas dun sa labi mo, para magbigay encouragement. Diba? Parang kanina, ang ganda ng encouragement nung pagdating kong pagpasok ko ng pinto talaga eh. Humihingi talaga ako ng paumanhin sa inyo. Kasi alam kong nagpapunta ako ng maaga dito sa mga bata dito. Pagpasok ko talaga, sabi sa akin, maaga kami dito, Mami. Talagang parang kulang na lang sa umpalin. Maaga kami dito, Mami. Buti na lang, hindi ako mapagpatol. Sasabi ko, minsan ka nga lang maaga eh. Hindi. Pero ibig sabihin, magbigay encouragement ka. Diba? Kasi hindi mo alam kung anong pinagdadaanan yung katabi mo ngayon. Tingnan mo yung katabi mo, ang lupit ng pinagdadaanan yan, ang bigat ng mata. Hindi, joke lang. Diba? Hindi sa totoo lang. Hindi mo alam kung ano yung pinagdadaanan ng isang tao eh. Diba? So instead na magsabi ka ng negative words or negative things sa kanya, diba? Why not na sa'yo maringgan niya ng encouraging words? Amen ba? Na masabi mo sa kanya talaga na hindi ko naman sinabi na, pag sinabi niya na, ayoko na dito sa buhay na to, gusto ko nang mamatay, sige, kaya mo yan. Kailan ka ba magpapakamatay? Kaya mo yan. Hindi! Hindi, samahan kita. Gusto mo ako na tumulak sa'yo? Hindi ganon. Diba? Pagbigay encouragement ka, kung halimbawa, yung isa, baon. Ay, hindi baon. Kung nangangailangan. Alam mo, wala nga kaming nangangailangan ako ng pambayad ng ganito ng ganyan-ganyan. Na ikaw naman, dinagdagan mo pa, mas lalo ko. Alam mo ba yung kuryente namin, ganito. Na kung ganyan-ganyan, meron ka ba dyan? Pautang naman. Nangangailangan na nga siya, diba? Magbigay encouragement ka. Na i-encourage mo, sabi mo sa kanya, alam mo, sa ngayon lang natin ito pagdadaanan, ngayon wala tayo, pero bukas meron na. Ngayon iiyak tayo, pero bukas tatawa na tayo ng tatawa. Ngayon nahihirapan tayo, pero bukas magaan na.
Diba? Magbigay encouragement ka na sasabi mo, kaya mo yan. Sabi mo sa katabi mo, kaya mo yan. Sabi nga ng Nike, ano sabi ng Nike? Just do it. Gawin mo lang. Amen ba? To build up others, you must be a new creature. Para makabuild ka ng encouragement sa iba, sa kapwa, dapat meron munang pagbabago nagsisimula sa'yo. Kapag merong pagbabago nagsimula sa'yo, nagbago ka, nag-ayos ka, dinecide mo, I have decided to follow Jesus, no turning back. Kahit in spite of nagkamali ka, nagkasala ka, nawala ka, naglaho ka o anuman, pero bumalik ka, yun ang pinag-uusapan ngayon, yung pagbalik mo, isa ka ng bagong nilalang, amen ba? Makakapagbigay encouragement ka na sa iba. Use your testimony for God's glory. Amen ba? Actually, yung past mo, makakatulong yan para maipakita mo na ikaw ay minsang nadapa, minsan ng nahandusay. Minsan ka lang nadapa, pero bumangon ka. Amen ba? Ano pa? Sabi doon, to build up others with wholesome words, such words must first be in your thoughts. Ano ibig sabihin? Kung gusto mo makapagbigay encouragement sa iba, dapat yun din ang unang lalabas laman ng isip mo. Kaya nga sabi ko kung ano yung gusto mong gawin sa'yo, gawin mo din muna sa iba. Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo. Harapin mo yung katabi mo. Tingnan mo. Magsabi ka nga ng magandang bagay. Encourage mo lang siya. Mabilis lang. Sige na. 1. Sige ha. Encourage mo lang siya ha. Uy, mag-ano kayo? Tabi-tabi. Palit kayo para lalaki sa lalaki. Dito ka. Ayan. Dali. Encourage mo siya. Okay. 1. Encourage mo siya ha. Uy, wag mo sabihin sa kanya na, uy, alam mo, ang ganda ng mata mo, kaso, ang liit ng ilong mo. Wag mo ganunin. Basta maganda. Anything na maganda, encourage mo lang siya. 1, 2, 3, go! Okay! May tanong ako. Ito walang halong kaplastikan. Kahit feeling mo plinastik ka ng katabi mo. Anong pakiramdam nang nasabihan ka ng maganda? Totoo lang. Masaya, di ba? Di ba ang fulfilling? Sa totoo lang. Di ba na yung may magsabi sa'yo ng man lang ng good job. Uy, ang galing mo. Uy, ang ganda ng buhok mo. O, di ba? Uy, alam mo yung ngiti mo? Ngiti mo palang mapapangiti na rin ako. O, di ba? Amen? Next, ano pa? O, tama na. To build up others, use wholesome words. Kanina, unwholesome talks. Ngayon naman, wholesome words. Wholesome words, ano yun? Encouragement. Praise, purihin mo naman yung katabi mo. O yung kung sino man yung magulang mo. Man, sarap naman ang luto mo, ma. Sa sobrang sarap, ma, parang napatamis yata. Ang sweet mo naman. Ha? Oy, masarap ako magluto, diba, CJ? Oh. Kasi, mahuli tayo dito. Huwag natin dito sabihin. Gusto kasi ako ni CJ na chef sa bahay pag kami lang sa bahay. Siyempre, alam niyo naman po na pag may senior na tayong kasama, kailangan ng ating ulam ay matabang. Less salt, less lahat, less lahat. Pag kami ni CJ nagluto, pag adobo, adobo! Yung totoong adobo. Kaya, nung natuto ako magluto, tuwan-tuwa sa akin si CJ. Diba? Doon siya nakakatigil, si AJ, si CJ, yan ang mga Ano pa? Appreciation. Ito ang wag na wag mawawala sa atin. Learn to appreciate. If you want na ma-appreciate ka ng ibang tao, matuto ka munang mag-appreciate ng kapwa. Amen ba? Small things matters. Kung ano man yung maliit na bagay, appreciate mo.
Kasi in every gising, there's a blessing. Kaya bawat gising mo, may blessing yan. Learn to appreciate. Lord, kay buti-buti mo. In spite of everything na anumang nagawa ko sa'yo, anuman ang nangyari sa buhay ko, still, naging tapat at naging, hindi ka nagkulang sa akin. Amen ba? Learn to appreciate. I-appreciate mo. Magulang mo. Sa mga lahat ng anak, magsabi ng amen. Naku, i-appreciate nyo ang mga nanay at tatay ninyo. Kahit anuman ang galit o sama ng loob, anuman ang nangyari sa buong pamilya, learn to appreciate them. Kasi hindi ka isisilang sa mundong ito kung hindi dahil sa kanila talaga. Amen ba? I-appreciate mo. Mga magulang, magsabi naman ng amen. Appreciate nyo din naman po yung mga anak ninyo. Uy, anak, ang galing mo, 75 ka, sa susunod na 76 na. Wag. Hindi, appreciate nyo. Kaya mo ba yan? Taasan mo ba yan? Amen ba? Kaya mo yan? Higita mo ba yan? Amen? Oh, appreciate nyo din yung gobyerno natin. Uy, grabe, iba na talaga dito. Payaman ng mga Pilipino. Iba ang traffic. Lumalabas na ang bawat Pilipino payaman. Kasi bakit? Halos lahat may sasakyan. Diba? Yun na lang isipin mo, appreciate mo yun. Kesa mag-isip ka ng negative, wala, maapektuhan ka lang. Yung company na pinagtatrabahuhan mo, appreciate mo. Amen ba? Next, ano pa sabi doon? Appreciation, gratefulness, loving words. Diba? Patient words. Kung may loving words, may patient words din. Yung bang kahit anong-ano lang, okay lang yan. Diba? Kahit gigil-gigil ka na, diba? Patient words, kind words, gentle words, scriptures that God has used in your life, words of loving correction. Ito tatandaan nyo, kapag kayo ay napagsabihan, hindi dahil sa galit sa'yo, dahil sa mahal ka. Amen ba? Kapag ikaw ay pinagsabihan, kunwari ikaw ay nakorek, diba? Hindi dahil sa pinipersonal ka, kundi dahil sa mahal ka. Kapag may taong nagko-correct sa'yo, ibig sabihin, mahal ka. Pero kapag ikaw ay pinabayaan na, ibig sabihin, walang pakialam yan sa'yo. Ganun ang totoong relasyon. Amen ba? Amen. So, sabi ng isang unknown poet, sabi dito, basahin natin, lalabas din yan. Yun. Sabi doon, careless word may kindle strife or trouble, diba? A cruel word may wreck a life. A bitter word may hate instill. A brutal word may smite pero, tingnan nyo, a gracious word may smooth the way. A joyous word may light the day. Ano pa? A timely word may lessen, and a loving word may heal and bless. Diba? Nakita nyo yung difference ng pinagkaiba ng isang unwholesome talk at saka wholesome speech, diba? Amen ba? Mapapansin nyo yung difference, merong epekto dahil sa pagmagandang nilalabas ng bibig mo, may magandang kinabukasan. May magandang mangyayari. Amen ba? So instead sabihin mong wala, meron. Instead na sabihin mong kulang, sabihin mo, sakto lang. Diba? Amen? Sabi sa Proverbs chapter 18, verse 21, what you say can mean life or death. Those who speak with care will be rewarded. Ang sarap nun, diba, na ikaw ay marireward dahil sa ano? Dahil sa iyong mga sinasabing magaganda. Number 3, change your motivation. Romans chapter 15, verse 13, I pray that God who gives you hope will fill you with much joy and peace while you trust in Him. Then your hope will overflow by the power of the Spirit. So ang good news dito is ano? Put your trust in God and He will repay you with hope, motivation, and inspiration. Kapag
nilalagay natin ang ating pagtitiwala sa Panginoon, ano ang ibabalik ng Panginoon sa atin? Punong-puno ng pag-asa, ng hope, ng motivation, and inspiration. Ano ba nagmo-motivate sa'yo? Bakit gusto mong magbago? Ano ba nagmo-motivate sa'yo? Bakit ka pumupunta sa church? Dahil ba kay crush? O dahil ba sa gala mamaya? Dahil ba sa bonchon? Tumawa na yung iba. Diba? Na may nag-request na sa akin, sabi niya, palitan niyo naman yung bonchon. Hindi, diba? Bakit ka ba pumupunta sa church? Ano ba nagmamotivate sa'yo? Dahil meron kang nararanasan sa Panginoon. Amen ba? Amen. So the good news is that God has planned for your life. Alam mo ba yon? May plano si Lord sa buhay mo. It includes hope, future, and prosperity. Jeremiah 29:11. Sabi doon, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Ano yon? Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Amen? So we need to learn to trust God and allow the change to grow us. Hayaan natin, alam mo, lalago ka. Pag araw-araw na nagbabago ka, araw-araw nag-aayos ka, lalago ka. Diba? To grow us to become more like Jesus Christ. Number 4. Ano yung number 4? Change to move. Sabi dito sa Ephesians chapter 4 verse 22 to 24. Hala, nawala. Saan ko tumahanap? Wait lang po ah. Ganito talaga pag hindi sa'yo yung iPad eh. Nawala. Ayan. Thank you. Sabi dito, sa Ephesians chapter 4, verse 22 to 24, you were taught to live your old self, to stop living the evil way you lived before. That old self becomes worse because people are fooled by the evil things they want to do. Kaya nga sabi dito, hiwalayan mo daw yung alin, yung dati mong buhay. Layuan mo, kalimutan mo. Doon ka dapat nakikipag-break. Saan? Doon sa dati mong buhay. Huwag mong balikan. Pag sinuka mo na, huwag mo nang kainin ulit. Ouch naman natin, sakit. Diba? Pag inayawan mo na, huwag mo nang balikan ulit. Lalo na pag alam mong mali at nasaktan ka at may nangyaring hindi tama, huwag mo nang balikan kasi ba't hindi mo naman yun kawalan eh. Amen ba? So you were taught to live your old self, to stop living the evil way you lived before. That old self becomes worse because people are fooled. Ano ibig sabihin nun? Kasi pag hindi mo yun nilalayuan, niloloko mo lang din ang sarili mo. Amen. Pinaniniwala mo lang yung sarili mo sa mga maling gawain. Sabi dito, but you were taught to be made new. Diba? Tinuruan ka para magbago. Niligtas ka para magbago. Minahal ka para magbago. Kaya wag ka na rin nga magmumuri. Kaya wag ka nga magmumuri. Dapat ikaw ay nagmamahal, wag magmura. Amen ba? So you were taught to be made new in your hearts, to become a new person. That new person is made to be like God. Made to be truly good and holy. So God wants you to change and start living His ways. Gusto ng Panginoon na magbago ka. At sa pamamagitan ng pagbabago, ang nung gagawin mo, magsimula kang mamuhay ng tama. Hindi ka magbabago kung hindi mo sisimulang mamuhay ng tama. Anong kailangan? Mamuhay ka ng tama. So, example lang, sabi nyo ano? Pag ang service alas 3, anong oras ka dapat darating? May narinig ako alas 4. Hindi, diba? Kasi kung gusto mo, parang sa trabaho lang yan, diba? Kung ayaw mong malate, baguhin mo yung lifestyle mo. Kung ayaw mo magkasakit, baguhin mo yung lifestyle mo. Diba? Kung ayaw mo maging gipit, baguhin mo din yung lifestyle mo. Hanggat hindi mo sisimulan na magbago, hindi maayos at magkakaroon ng maganda resulta ang buhay mo. So you will become a new creation. The Holy Spirit moves into your life.
Alam mo, ang pag-attend mo dito, ang bawat pakikinig mo, the more na uma-attend ka, minsan yung iba dyan hindi mapakali. Sige ang ano. Okay lang yan. Sabi niyo bakit? Yung iba dyan minsan tinatamaan. Kaya ganun ang ganun. Hindi. Bakit? Kasi ang Holy Spirit kumikilos sa'yo, nangungusap sa'yo. Andyan yung conviction na nakukonvict ka na parang, aray, nasaktan ka man pero yung sakit na yan, gusto mong mabago. Amen? Aayusin mo. Amen? He lives in you, goes to work, changing us from the inside out. So when God calls us to move forward, sabi mo, mag-move forward ka na. Paano ka makaka-move forward? Sabihin niyo, paano? Mag-move on ka na. Ano yung mga dapat mag-move on? Halimbawa, as a church, bilang ABCI family, lahat po tayo mag-move on na. May mga taong hinahanap ka na wala na dito, move on. Totoo lang, hindi mo na nakita si ganito, move on. Totoo lang. Diba? So instead na mag-dwell ka dun sa mga bagay na kakahanap or anything, move on. Kasi hindi ka makaka-move forward. Bakit? Alam ka tumawa. Hindi ka makaka-move forward eh. Diba? Yun yung maghihila sa'yo eh. Ano pa? May nag-chat sa'yo, niyayaya ka sa iba? Move on. Diba? Sagutin mo. Diba? I found where I belong. I'm a living stone in this ABCI family. I will grow. Amen ba? Move on. In order to move forward, move on. Amen? So when God calls us to move forward or asks us to move, to make some changes, fear will cause us to stay where we are and not move forward with God. Ano yung pang iiralin sa'yo? Ano ilalagay sa'yo? Takot. Pangamba. Ano pa? Hiya. Nakakahiyang bumalik. Ang tagal ko nang hindi umattend. Baka ano sabihin sa akin ni Mameng? Ano na lang sasabihin sa akin? Hindi! Move on! Past is past! Amen ba? Amen. Diba, hindi ka kasi makaka-move forward hanggat hindi ka nakaka-move on. Huwag kang mag-dwell dyan sa sitwasyon mo. Amen ba? In our conclusion, sabi dito, in our relationship with God, God wants to know you. Gustong-gusto ng Lord kilalanin ka. Amen ba? He wants for you to have a love relationship with Him. Gusto niya ma-develop, diba? Malaman mo na mahal ka niya kung gaano ka kahalaga sa Kanya, gaano ka ka-precious, gaano ka ka-importante sa Kanya. Amen ba? In Christ-like character naman, God wants to change you. Gusto ni Lord baguhin ka. Yung kung tingin mo, wala nang pagbabago sa sitwasyon mo, sa mga nararanasan mo, meron. Gustong-gusto ni Lord na mabago yung sitwasyon mo. Lumapit ka lang sa Kanya. He wants for you to become a new person, more like Jesus. Gusto ka niyang baguhin. Meron bang pag-asa? Meron. Relationship with others. Ano yun? God wants to socialize you. He wants for you to have healthy relationship with others. Kaya tayo nagkakaroon ng service. Diba? Kaya tayo nagmi-meet. Kaya tayo nagla-life group. Kaya tayo nagfe-fellowship. Bakit? Gusto ng Panginoon yun eh. Magkaroon ng fellowship with what? Another. At ano pa? Service to God and people. God wants to send you. Ayaw ng Panginoon na taga-upo ka lang every Sunday. Ayaw ng Panginoon na laging diyan ka na lang. Simula ng pag-attend mo, diyan ka umupo. Hanggang ngayon, diyan ka pa rin nakaupo. Gusto ni Lord na ano? Gamitin ka niya. God wants to send you. He wants for you to serve effectively. May talent ka? Na kumanta? Ibigay mo yan sa Panginoon. May desire ka? Na tumugtog? Bigay mo yan sa Panginoon. Alam niyo, hindi naman pinag-uusapan din yan sa talent lang din eh. Basta desire mo lang. Pwede kang matuto, basta desire mo lang. Tingnan nyo, sample lang ah. Yung larong ML. Diba? Hindi mo matututunan ang larong ML. ML lang yung hinalimbawa ko kasi yun parang yun na. Hindi mo yung matututunan yung larong ML kung hindi mo dinesire na maaral yun. Amen ba? How much more pong para kay Lord yung gagawin mo? Amen ba?
kahit ang tono ng boses mo ay never enough. Never enough. Never, never. Kahit never pa yan, di ba? Kay Lord may forever. Pakikinggan niya yung boses mo. Tatanggapin niya yung boses mo. Tatanggapin niya kung ano ibibigay mo sa Kanya. Bakit? Sabihin niyo bakit? Galing sa puso eh. Amen ba? So He wants for you to serve effectively, to live a meaningful life. So in order to change from the inside out, change the way you think, change the way you talk. Ano yung pangatlo? Change your motivation. Yung motivation mo, baguhin mo. Ano bang goal mo? Lalo na papasok ang 2024. Baguhin mo ang mga goals and plans in life mo. I-involve mo si Lord. At ano pa yung number 4? Change to move. Magbago ka para ikaw ay makamove forward. Nasabihin mo, ano man ang pagdaanan ko, ano man ang sabihin ng mundo, Lord, magpapatuloy ako. Amen, Amen ba? Amen. Lahat ng gustong magpatuloy, tumayo. Hallelujah. Lahat tayo ay may mga kanya-kanyang pagsubok na pinagdadaanan. Amen ba? Pero hindi yan ang magpapahinto sa atin. Ano man ang pagsubok, ano mang sitwasyon mo, diba? Ano man ang pagdaanan mo, sabihin mo sa Panginoon ngayon, Lord, magpapatuloy ako. Sa sobrang pagmamahal ng Panginoon, diba, sa atin, pinatawad tayo sa ating kasalanan, pinalaya niya tayo sa anumang kahirapan. Amen? Diba? Si Lord may plano sa buhay natin. Amen? Hallelujah. Come on, let's pray. Manalangin ka personally, sabi mo, Lord, hallelujah, inaalay ko sa iyo ang aking buhay, everything, Panginoon, anumang sitwasyon ko, nakaranas man ako ng sakit, or literal na sakit at karamdaman, Lord, ino-offer ko to sa iyo. Lord, nanghina man ako, nanlambot ako, naapektuhan man ako sa mga nangyari, pero Lord, ngayong araw na ito, pinagdidesisyonan ko, magpapatuloy ako, Panginoon. Come on, sabihin mo yan sa Panginoon. Lord, gusto ko magpatuloy. Gusto ko magdare-derecho, gusto ko lumago. Baguhin mo ako from the inside out. Hallelujah. Mula nang makilala ka, buhay ko ay nag-iba. Binigyan mo ako ng bagong pag-asa. Pinatawad sa kasalanan, pinalaya sa kahirapan, kaya't ikaw lang ang aking papupurihan. Minsan pa sabi mo sa Panginoon, mula nang makilala ka, ang buhay ko ay nag-iba. Binigyan mo ako ng bagong pag-asa. Pinatawad sa kasalanan, pinalaya sa kahirapan, kaya't ikaw lang ang aking papupurihan. Minsan pa, itong kantang to, kantahin natin ng buong puso. Kung hindi mo memorize, pwede kang nakatingin dyan. But make sure, ng bawat lyrics ng kantang yon, sing it wholeheartedly. Yung damang-dama mo, na sinasabi mo talaga to sa Panginoon, na Lord, mula lang makilala ka, kita, buhay ko nag-iba. Amen ba? Minsan pa, mula nang makilala ka, buhay ko ay nag-iba. Binigyan mo ako ng bagong pag-asa. Pinatawad sa kasalanan, pinalaya sa kahirapan, kaya't ikaw lang ang aking
papupurihan. Minsan pa, mula nang makilala ka, buhay ko ay nag-iba. Binigyan mo ako ng bagong pag-asa. Pinatawad sa kasalanan, pinalaya sa kahirapan, kaya't ikaw lang ang aking papupurihan. Magpapatuloy sa paglilingkod sa'yo, anuman ang daanan ko, anuman ang sabihin sa'kin ng mundo. Magpapatuloy sa aking pagsamba sa'yo, susundin ang nais mo. Ang buhay ko ay pagharian mo. Magpapatuloy sa paglilingkod sa'yo, anuman ang daanan ko, anuman ang sabihin sa'kin ng mundo. Magpapatuloy sa aking pagsamba sa'yo, susundin ang nais mo. Ang buhay ko ay pagharian mo. Ang buhay ko ay pagharian mo. Ang buhay ko ay pagharian mo. sa lahat po ng mga narito na gusto mong magbago, alam mo na mayroon dapat baguhin sa'yo by changing the way you think, the way you talk, even yung motivation, yung motives of your heart. Diba? Gusto mong mag-move on, gusto mong mag-move forward, gusto mong paglingkuran ng Panginoon, maaari lamang itaas mo ang iyong dalawang kamay, pagpapakita na sabi mo, Panginoon, Lord, sinusurrender ko ang lahat sa'yo. Ikaw ang mag-control sa aking buhay. Gusto kitang paglingkuran. Gamitin mo ako, Panginoon, O God. Bilang instrumento, gusto kong bumawi. Some of you nakaranas ng panghihina. Some of you nakaranas ng sakit. Diba? Ng mga anumang sitwasyong problema sa pamilya man ito, saan man. Gustong sabihin sa'yo ng Panginoon na, anak, andito ako para sa'yo, mahal na mahal kita. Sa lahat ng gustong magbago, mag-ayos ng buhay, taas mo ang dalawang kamay, pagpapakita na, Panginoon, willing po akong mag-ayos, baguhin mo ang aking puso't isipan. Hallelujah. Panginoon, narito ang bawat isa, Panginoon, O God. Handa, Panginoon, O God, na magpabago, Panginoon, handang maglingkod, handang bumawi, handang mag-ayos, Panginoon, O God. Lord, i-restore mo, Panginoon, O God. Yung mga nanghina ay lalakas, Panginoon. Ang mga nalulungkot, O Lord God, hallelujah, bigyan mo ng joy, Panginoon, O God. Lord, yung may mga takot, Panginoon, bigyan mo ng kapayapaan. Bigyan mo ng lakas ng loob, Panginoon, O God. Na anumang sitwasyon, O God, hallelujah, Panginoon, hallelujah, magpapatuloy kami, Panginoon, O God, sa aming relasyon sa iyo, sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon, O God. Salamat, Panginoon, sa iyong pagmamahal sa amin. Binibigay namin sa iyo lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus, at lahat ay magsabi ng malakas, ng